Zero aklat dito. Mayroong humigit kumulang 850 aklat na kasaysayan at balak niyang basahin ang lahat ng ito sa loob ng 2 taon dito upang makamit ang kanyang pinakamalaking pangarap na maging isang mahikero. Unti-unting lumipas ang oras at napakabilis na nakaangkop si Siron sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, habang palihim na nagbabasa ng mga aklat sa aklatan, narinig ni Siron ang mga yapak. Si Temuran ito kasama ang isang assistant steward. Dali-daling tinago ni Siron ang librong hawak niya dahil sa huli, hindi pinahintulutan na magbasa siya ng mga aklat dito. Maayos mo na bang naayos ang lahat? Nag-overtime ka na naman, tanong ni Temuran. Opo, dali-daling tumayo si Siron ng tuwid at seryosong sumagot. Hindi nagduda si Temuran. Sinabihan lang niya si Siron na huwag pabayaan ang kanyang katawan dahil sa huli, may 2 pa siyang taon sa aklatan na ito at higit sa lahat, dapat niyang tanggapin ang lahat ng responsibilidad para sa lahat ng kanyang ginagawa. Kung napagod siya at nagkamali, hindi niya malalaman kung kailan mapuputol ang kanyang ulo. Matapos iwanan ang bagong listahan, umalis si Temuran, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang lumingon at dumiretso kay Siron na nagpanginig sa kanya. Ano kaya ito? Hindi kaya napansin niya na palihim akong nagbabasa ng mga aklat sa aklatan habang nag-o-overtime? Ngunit sa kabutihang palad, lumapit lang si Temuran at inayos ang necktie sa lig ni Siron. Sa aklatang ito, hindi lamang steward ang naroon, kundi pati na rin ang patriarch at ang mga batang lalaki. Pagbigyang pansin mo ang iyong uniforme at tiyakin na hindi mo pinabababa ang mukha ng pamilya Ojen. Pinayuhan din ni Temuran si Siron na putulin ang kanyang mahabang buhok. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis. Huminga ng maluwag si Siron. Nagsimula siyang mag-isip na itali ang kanyang buhok tulad ng kanyang papa. Ngunit sa katotohanan, may isa pang bagay na dapat isipin, iyon ay, ang kaalaman sa mga aklat ay napakahirap. Pagkatapos umalis ni Temuran kasama ang assistant steward, nagsimulang maghirap muli si Siron sa napakalaking impormasyon. Gusto niyang kabisaduhin ito ng mabilis, ngunit kung gusto ni Siron na ma-access ang kaalaman sa isang aklat sa anumang oras, kailangan niyang maunawaan ng malinaw ang bawat kaganapan doon. Kaya, sinubukan niyang magpasok ng mas maraming salita sa kanyang utak. Ngunit pagkatapos ng buong araw ng pagtatrabaho, hindi na napigilan ni Siron ang kanyang antok at natumba sa mesa. Sa oras na nakatulog siya, may kamay na lumapit at kinuha ang aklat na binabasa niya. Si Temuran, hindi alam kung kailan siya bumalik. Napakabobo talaga, sabi niya. Pagkatapos, nagbulong siya sa kanyang sarili, hawak niya ang aklat na ito sa loob ng 1 buwan. Sa tingin mo ba, magtatagumpay ka sa pamamagitan lamang ng pag-aaral? Kung hinanap mo ang mga aklat na praktikal, ipagbabawal na kita rito pagkatapos ng iyong oras ng trabaho. Ngunit sa kabutihang palad, isa ka lang bobong may pagpupunyagi. 3 buwan na ang lumipas. Nagsimula ng masanay si Siron sa pagtatrabaho sa Grand Library ng pamilya Ojen. Marami rin siyang natutunan mula sa mga maid. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagtatrabaho, napagtanto rin ni Siron ang isang bagay, iyon ay, hindi talaga nagmamalasakit ang maharlikang mundo kung may isang aklat o 2 na nawawala. Nangangahulugan din iyon na siguradong walang aklat sa aklatan na napakahalaga, ngunit hindi nangangahulugan na magiging mas ligtas si Siron. Kaya pinanatili pa rin niya ang kanyang posisyon, tulad ng nang makipag-usap sa kanya si Temuran, iyon ay, hindi niya pinapayagang gumawa ng anumang pagkakamali. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng Grand Library. Kasunod nito ang isang boses na tumagos sa airdrome. Siron! Nagulat siya at tumingala. Ang taong sumugod ay isang kulay bughaw ang buhok na binata na may matangkad na katawan. Batay sa alam ni Siron, ito ang bunsong anak ng pamilyang ito, si Ran Ojen. Pagkatapos ni Ran, isa pang boses ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot pa. Ran! Bakit ka tumatakbo? Maghintay ka lang hanggang mahuli kita. Pagtatakbo ka pa ng 100 laps. Nagmadaling pumunta si Ryan sa tabi ni Siron, pagkatapos ay pumasok siya sa ilalim ng mesa. Bago siya magtago, hindi pa rin niya nakalimutang paalalahanan si Siron na huwag sabihin sa taong paparating na naroon siya. Ang malaking katawan ni Ran ay lumikha ng malaking presyon para kay Siron, ngunit ang sumugod sa Grand Library pagkatapos ay may mas malaking katawan. Alam kong nagtatago ka rito, Ran. Hoy! May batang mataas lang ng 1 bien na kulay bughaw ang buhok na sumugod dito kanina, hindi ba? Napalunok si Siron.
Kung ang batang kulay bughaw ang buhok na iyon ay kasinlaki lamang ng biyan, ano na kaya ang payat na katawan niya sa paningin ng matandang iyon? Ngunit napakakatakot niya. Sinubukan munang hanapin ni Siron ang pagkakakilanlan ng taong ito. Paumanhin, maaari ko bang tanungin kung sino kayo? Isa akong guro ng swordsmanship. Ako ang guro na binigyan ng karapatang bugbugin ang batang biyen na yon, malinaw ba? Ang mga salitang umalinaw ba ay talagang gustong tumagos sa mga tainga ni Siron. Naramdaman niya na kung hindi siya sasagot, ililibing siya ng matandang ito. Kaya, bagamat nagsumikap ang bunsong anak na babalaan siya, kailangan pa ring sabihin ni Siron ang katotohanan na nagtatago siya sa ilalim ng istante ng aklat sa tabi. Agad na hinawakan ng guro ng swordsmanship ni Ran ang kwelyo niya gamit ang isang kamay at hinila siya. Guro, pagkakamali lang po ito, nagmadaling paliwanag ni Ryan. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon na gawin ito. Ibinalibag siya ng malakas ng kanyang guro sa lupa, pagkatapos ay hinila siya sa kanyang binti at kinaladkad siya. Sumama ka sa akin, walang hiya. Lakas loob mong laktawan ang pag-ensayo. Kailangan mong ituro muli ang iyong kamalayan. Mukhang naghihirap si Ryan. Malinaw na nakikita ni Siron ang paggalaw ng bibig niya na nagsasabi sa kanya, magbabayad ka. Dahil mas makapangyarihan pa ang guro ng swordsmanship ni Ryan kaysa sa patriarch, si Siron ay may pagpipilian lamang. Pagkatapos ng araw na yon, narinig ni Siron na balita na dinala at ipinadala ang bunsong anak sa bundok para magsanay, kaya sa mga darating na araw, wala nang biglang susugod sa aklatan at sisigaw na magpapagulat sa kanya. Sa mga sumunod na araw sa Grand Library, patuloy na tinatapos ni Siron ang kanyang trabaho at ginamit ang oras para magbasa ng mga aklat. Ang unang aklat ay tumagal ng 20 araw para tapusin, ngunit pagkatapos maunawaan ang buong aklat, nagbasa siya ng 82 aklat sa loob lamang ng 4 na buwan. Ang lahat ay nagpatuloy ng gaya ng inaasahan ni Siron. Ang simula lang ang medyo mahirap, ngunit pagkatapos noon, walang aklat ang naglalaman ng ganap na bagong nilalaman. Kung bubuo siya ng pundasyon gamit ang unang 200 aklat, mas madaling matutunan ang natitirang 650 aklat. Nang basahin ni Siron ang mga aklat tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng Mahika, nagsimula rin siyang magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa kung ang pag-aaral ng kasaysayan ng pinagmulan ng Mahika sa oras na ito ay isang tamang pagpipilian. Ngunit dahil nag-aral siya tungkol sa pagbuo ng lahat ng bagay noon, mas lalo pa siyang nakasisiguro na tama ang pasyang ito, dahil kung ang isang iskolar ay lumilikha ng isang teorema, ganoon din ang isang salamangkero. Ngunit kailangan nilang maisakatuparan ang teorya na yon para magamit ito sa praktika. Sa makatuwid, ang isang salamangkero ay tulad rin ng isang iskolar. Gayunpaman, hindi lahat ng iskolar ay salamangkero, dahil hindi lahat ay nakakapasok sa estado ng walang Diyos na pakiramdam sa kamalayan, iyon ay ang mundo ng espiritu. Sa makatuwid, mas lalo pang naniniwala si Siron na gamit ang kanyang mundo ng espiritu, hanggat nasisipsip niya ang malaking kaalaman na ipinadala sa mga aklat na ito, maaari siyang maging isang tunay na salamangkero. Inisip na ang mga mapayapang araw ni Siron ay magpapatuloy ng walang hanggan, hanggang sa gabing iyon, bumalik si Ran na galit. Hoy, walang hiya. Tumawid ako sa impyerno para maghintay sa araw na ito. Iyon pa rin ang kulay bughaw na buhok, ang matangkad na katawan, at ang nakakabinging boses. Lihim na pinagpapawisan ng lamig si Siron. Talagang matyaga ang batang ito. Pagkatapos ng isang torturous na aksyon sa bundok, naaalala pa rin niya ang kanyang galit na ibinunyag siya sa aklatan. Nanginginig si Ryan sa sobrang galit. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang kailangan kong malampasan? Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kung paano siya pinahirapan ng kanyang guro. Umakyat siya sa bangin ng maraming beses na kung kaya't ang kanyang mga daliri ay wala ng lakas. Ngunit sa tuwing naiisip niyang mamamatay na siya, naalala ni Ran ang galit niya sa aklatan sa taong nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito, at habang nakakakuha siya ng lakas. Lihim na bumuntong hininga si Siron. Ang batang ito ay hindi lamang nagtatangan ng galit. Mukhang ang kanyang galit ay unti-unting nadagdagan at naabot na ang tugatog nito. Hindi ka naglalakas loob na magsalita. Humingi ako sa iyo ng tulong at pinagkatiwalaan kita, ngunit binaliktad mo ako para isumbong kay guro. Sa tuwing nakikita ko ang duwag na tulad mo, gusto kong sumuka. Habang sinasabi ito, hinawakan ni Ryan ang kwelyo ni Siron. Hindi po iyon totoo. Sinabi ko lang po ang totoo, depensa ni Siron. Huwag mong subukang ipagtanggol na tama ka.
Dapat sinabi mo na hindi mo susundin ang utos ko sa oras na yon, galit na sagot ni Ryan. Lihim na bumuntong hininga si Siron. Mukhang hindi siya maaaring makipag-usap ng makatwiran sa isang taong galit at may nakapanginibabaw na kapangyarihan tulad nito. Kung ganon, mahal na Ginoo, ano ang dapat kong gawin? Mukhang nagulat si Ran na tanungin siya ni Siron pabalik ng may ganitong kalmado. Pagkatapos, tumawa siya at hinila si Siron sa training ground ng swordsmanship. Bagamat hating gabi na, ipinagpalagay ni Siron na gagamitin ng taong ito ang kanyang espada para sugatan siya hanggang sa masaya na siya. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon na isinugal ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay para makuha para sa kanya, kaya tiniyak niyang hahayaan siyang saktan ni Ran. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa mga sandatang nakasabit sa estante, kumuha ng isang kahoy na espada at ibinato kay Siron. Hiniling niya kay Siron na makipaglaban sa kanya. Hindi ako duwag tulad mo. Ang presyo ng hindi pagpapahalaga sa akin ay dapat mong tiisin ang galit mula sa aking espada. Paano po ako naging duwag, mahal na Ginoo? Dahil paulit-ulit siyang tinawag na duwag ni Ryan, mukhang nagalit din si Siron, kaya sumagot siya pabalik. Bilang lingkod sa pamilya Ojen, dapat mong protektahan ang mga miyembro ng pamilya Ojen, ngunit ipinagkanulo mo ako kay Guro dahil lang sa takot kang masaktan. Hindi ba kaduwagan yon? Nang sabihin ni Ran ang mga salitang ito, malinaw na nararamdaman ni Siron na nagbago ang kanyang paningin at naging medyo malupit. Walang malay na hinawakan ni Siron ang kanyang espada, at iyon din ang gusto ni Ran, dahil may malaking agwat sa antas sa pagitan ng dalawang panig, pinahintulutan niya si Siron na gumawa ng unang tatlong atake. Napaka-pressure ni Siron. Bagamat kahoy lang ang espada at hindi siya agad-agad papatayin, napakatigas ng kahoy. Kung nabalian si Siron ng buto, papauwiin siya at mawawala ang kanyang trabaho. Sa isip niya, paulit-ulit siyang tinatanong, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos ng ilang segundo, mahigpit na hinawakan ni Siron ang kanyang espada at agresibong sumugod, ngunit sa unang atake, madaling nakailag si Ryan. Sa pangalawang pagkakataon na nagpakawala si Siron ng atake, ginamit niya ang kanyang espada upang harangan. Hindi katulad ng nanginginig na hawak ni Siron sa espada, malinaw na si Ryan ay may pundasyon. Ang kanyang lakas rin ay napakahusay. Bumabagsak na ang pawis sa lig ni Siron. Mayroon lamang siyang isang pagkakataon upang atakihin ang kalaban, at kung mabibigo siya sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang matatalo. Lubos niyang itinuon ang kanyang isip at pumasok sa kanyang mundo ng espiritu. Sa kaharian ng espiritu, naramdaman ni Siron ang pinakamahinang punto sa espada ng kalaban, tulad ng mga pagkakataong nagtatagumpay siyang gumawa ng thunder attack kapag nagpuputol ng kahoy. Pagkatapos niyang matukoy ang layunin, agad siyang sumugod sa pag-atake. Agad na itinaas ni Ryan ang kanyang espada upang hadlangan at tinawanan pa si Siron dahil sa kanyang katawa-tawang posisyon, ngunit nang bumagsak ang espada ni Siron, hindi na nakatawa si Ryan. Dahil agad na nadurog ang espada sa kanyang kamay at nagkapira-piraso. Mukhang nagulat si Ryan. Natulala siya habang tinitingnan ang espada sa kanyang kamay sa mahabang panahon. Nabali rin ang espada ni Siron. Ngunit nagtagumpay siya. Ipinahintulot niya si Ryan na atakihin ng tatlong atake. Ginamit niya ang unang atake upang maramdaman ang puwersa at kalkulahin ang tiempo ng kalaban gamit ang pangalawang atake, at isinagawa niya ang kanyang intensyon sa pangatlong atake. Ito ang thunder attack na ginugol niya sa pagsasanay sa loob ng 3 taon. Nanginginig na nagsalita si Ryan. Saan ka natuto ng swordsmanship? Hindi po ito swordsmanship. Thunder attack lang po ito. Totoo, ang papa ko ay isang mangangaso at mula pa noong bata ako, sumasama na ako sa kanya para magputol ng kahoy sa bundok. Dahil mahina ang katawan ko, hindi ako maaaring magputol ng kahoy sa karaniwang paraan, kaya naisip ko ang pamamaraang ito para mas maging madali ang pagputol ng kahoy. Ang thunder attack ay ang pangalan na ibinigay ng mga tagaputol doon. Mas lalo pang naguluhan si Ran. Ang isang atake na ganito kalakas ay naisip mo habang nagpuputol ng kahoy. Samantalang humahawak na ako ng espada sa loob ng 15 taon at natalo pa rin ang anak ng isang tagaputol. Isa pa, ang tinawag ni Siron na thunder attack ay ang secret kill technique ng pamilya Ojen na natutunan ng kanyang kuya na si Guy sa edad na 12 pa lamang. Nang panahong iyon, natalo si Ran ni Guy gamit ang pamamaraang ito. Ngayon, natalo rin siya ni Siron gamit ang parehong kasanayan. Hindi ko matatanggap ang bagay na ito.
Mahigpit na kinuyom ni Ran ang kanyang mga kamay. Hindi niya napigilang sumigaw. Nang makita na ang mukha ng kalaban ay lalong sumasama, bahagyang nakaluwag si Siron, ngunit muli siyang nagsimulang kabahan. May nagawa po ba akong ikinagagalit nyo? Sumigaw si Ran. Pagkatapos ay kumuha siya ng ibang espada. Sa pagkakataong ito, tunay na espada na ang kinuha niya at ibinato kay Siron. Dahil nasira na ang mga sandata nating dalawa, hindi pa tapos ang laban na ito. Kung nagawa mong makontrol ang secret kill technique, dapat kitang tratuhin ng naayon. Parang gustong lumabas ng puso ni Siron. Huwag mong sabihing nagalit na siya at gusto na akong gamitan ng tunay na espada. Sa kabutihang palad, hindi pa baliw si Ran. Ang paggamit ng tunay na espada ay totoo, ngunit bago yon, bibigyan muna niya si Siron ng 1 buwan para maghanda. Mukhang mahaba ang 1 buwan, ngunit para sa isang taong walang kahit anong pundasyon sa swordsmanship tulad ni Siron, talagang walang silbi iyon. Hawak niya ang espada sa kanyang kamay, at patuloy na nanginginig ang buo niyang katawan. Kung tunay na espada, maaari siyang mamatay. Ayaw ni Siron na isugal ang kanyang buhay, kaya nakiusap siya kay Ran na mag-isip muli dahil hindi pa siya nag-aaral ng swordsmanship sa kanyang buhay. Paano siya makikipaglaban gamit ang espada? Ngunit walang balak si Ran na bawiin ang kanyang mga salita. Iyon ang dahilan kung bakit kita binibigyan ng 1 buwan. Kung sapat kang may kakayahang makontrol ang secret kill technique, gamit lamang ang pagputol ng kahoy, kung gayon, sa paano man, magagawa mo ito. At huwag mong subukang tumakas dahil tiyak na mahahabol kita. Ang espada sa kanyang kamay ay hindi masyadong mabigat, ngunit naramdaman ni Siron na talaga nitong dinudurog ang kanyang puso. Matapos bumalik sa Grand Library at alamin ang impormasyon, sa wakas ay naunawaan ni Siron kung bakit nagalit ng ganito ang bunsong anak. Ang dahilan kung bakit ang mga tao ng pamilya Ojen ay sinasabing nagtataglay ng 2 kulay ng buhok, itim at bughaw, ay dahil ang pamilyang naghaharing si Ojenbov ay may itim na buhok. Nagkaroon siya ng 3 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kanyang panganay na anak ay nagtataglay ng itim na buhok at isa ng 6th level swordsman. Ang kanyang panganay na anak na babae ay may bughaw na buhok at nagtataglay ng espesyal na talento sa musika. Kaya sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang musikero sa palasyo sa halip na sundan ang landas ng swordsmanship ng kanyang pamilya. Ang kanyang pangalawang anak na si Owen ay may itim na buhok din, at isa rin siya sa nakapagtututo ng secret kill technique sa edad na 12, kaya sinasabing isa siyang henyo. Samantala, sinasabing si Ran Ojen ay iba sa kanyang mga kapatid. Sumasang-ayon ang mga tagapaglingkod sa bahay na medyo walang kakayahan siya, kahit na mayroon siyang sariling guro. Napakawalang pag-asa ng kalooban ni Siron. Nagsimula siyang magsisi kung bakit hindi niya hinayaang gamitin ni Ran ang kahoy na espada para bugbugin siya hanggang sa magsawa siya. Sa halip ay lumaban siya kaya't napunta ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Lubhang naapektuhan ang pagpapahalaga sa sarili ni Ran at mukhang kinakailangan niyang talunin si Siron para maalis niya ang psychological baggage. Umiyak pa si Siron dahil sa sobrang pressure. Kung mamamatay siya sa laban kay Ran sa 1 buwan, kung gayon siguradong hindi na mamumuhay ng mapayapa ang kanyang mga magulang. Sa pag-iisip ng kanyang mga magulang, hindi pinahintulutan ni Siron ang kanyang sarili na patuloy na mawalan ng loob. Magiging isang mahikero ka, Siron, isip niya. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap ng ilang aklat sa aklatan. Noong nabubuhay pa siya sa bundok, lubha siyang nagtitiwala sa kanyang pisikal na lakas. Kaya naramdaman niyang hanggat natututo siya ng ilang mga kasanayan sa pagtatanggol, siguradong makakaligtas siya. Kaya, nagsimula siyang magsaliksik ng lahat ng bagay na kaya niya. Samantala, nagsimulang magsanay ng baliw si Ran. Lubhang nagulat ang kanyang guro sa swordsmanship sa kanyang biglaang sigasig. Kahit na ang taong ito na laging lumiliban sa pagsasanay ay nagtatanong sa kanya ngayon kung pwede siyang bigyan ng mas matinding mga paraan ng torturous na pagsasanay. Hindi mangmang ang guro ng swordsmanship. Mabilis niyang napagtanto na may nangyari kay Ran, ngunit sumagot lang si Ran na wala. Nang makita ang determinasyon ni Ran, hindi na siya nagpumilit, sa halip ay nagsimulang bigyan siya ng isang demonic curriculum na mas brutal ng maraming beses. Habang nagpapawis ng sobra si Ran sa training ground, pinag-aaralan ng mabuti ni Siron ang tungkol sa chart ng lakas. Ito ay itinuturing na isang simpleng diagram ng katawan ng tao. Kung may kaharian ng espiritu ang isang salamangkero, ang isang swordsman ay mayroon namang chart ng lakas upang matulungan silang maisalarawan ang kanilang katawan.
Maaaring itulak ng chart ng lakas ang kanilang mga limitasyon sa sukdulan. Ang isang taong may mastery sa chart ng lakas ay maaaring gamitin at ganap na makontrol ang bawat cell sa kanilang katawan. Ito ang pinakamahalagang elemento para maging isang swordsman. Ang aspetong ito ay kabaligtaran ng kaharian ng espiritu na nabuksan ni Siron, ngunit naengganyo rin siya nito. Dapat ko bang subukan, isip ni Siron? At nagpa siyang gawin niya ito. Isinara ni Siron ang aklat sa kanyang kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang maramdaman ang kanyang sarili. Ito ang unang hakbang sa pagbubukas ng chart ng lakas, at medyo simple lamang ito dahil tulad ng pagpasok sa kaharian ng espiritu, kung kinakailangang tanggalin ng isang tao ang kanyang sarili kapag nagbubukas ng kaharian ng espiritu. Kailangan nilang maghukay ng malalim sa kanilang pag-iral kapag nagbubukas ng chart ng lakas. Sa katotohanan, ayaw ni Siron na italaga ang lahat ng kanyang pagsisikap sa chart ng lakas dahil isa itong bagay na salungat sa kaharian ng espiritu. Kaya lumipat siya sa pag-aaral ng ilang mga kasanayan sa pundasyon ng swordsmanship gamit ang kanyang kaharian ng espiritu bilang pundasyon. Dinala ni Siron ang isang tumpok ng mga aklat na nagtuturo ng mga kasanayan sa espada sa likuran. Nagsimula siya sa mga pinakapundasyon, iyon ay ang 8 direksyon ng pagputol. Kasabay nito, pinipilit pa rin ni Ran ang kanyang sarili na magsanay hanggang sa matakot pa nga ang kanyang guro sa swordsmanship. Hindi pa niya nakikitang nagpursige ang kanyang estudyante sa ganitong antas, kahit na sinundan niya na siya mula pa noong bata siya. Napakakomplikado ng isipan ni Ran. Sa katotohanan, si Siron ay tulad lamang ng huling patak na sumira sa dam. Ang mahalagang punto ay palaging kinukumpara si Ran sa kanyang mga kapatid. At ang bagay na ito na nagsanay siya ng espada sa loob ng 15 taon at hindi pa rin nabubuksan ang kanyang chart ng lakas ay naging dahilan para maging kabiguan siya ng pamilya Ojen. Ang kanyang guro sa pagsasanay ng espada, bagamat mukhang isang mahigpit na tao, sa totoo lang, napakamapag-alala. Ngayon, nang makita ang nakakatakot na pagbabago ng kanyang estudyante, napaluha. Na siya. Ran, tama na. Huminto na tayo ngayon. Kinuha ng guro ang espada sa kamay ni Ran. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nangangalay na ang buo niyang katawan. Sumunod si Ryan, ibinaba ang kanyang espada, at pagkatapos ay naupo at nagsimulang tumingin sa malayo. Ano ang iniisip mo? Tanong ng guro ni Ryan habang pinupunasan ang pawis niya. Iniisip ko na masakit na ang kamay ko at gusto ko nang mamatay. Ryan, alam mo ba, hindi ko pa nakikitang sumubok ka ng ganito. Ngunit sa tingin ko, nagawa mo na ng mahusay. Naisip mo na ba dati kung ano ang pinakamagaling mong gawin? Bigla niyang tanong. Hindi ko alam. Alam ko lang kung ano ang hindi ko nagagawang mabuti. Ganito nga yon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka isang henyo. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Ipinagpalagay niya na inaasar siya ng guro, ngunit nang tumingin siya kay Ryan, nakita niya na seryoso ang kanyang mukha at may bigat sa kanyang mga mata. Sinabi niya na alam ng lahat ng mga henyo kung ano ang pinakamagaling nilang gawin at gumagamit lamang sila ng pagsisikap para kumilos kapag 1-0, 000% silang nagtitiwala na gagawin nila ng maayos ang bagay na yon. Ngunit mayroon ding isang takot sa mga henyo, iyon ay ang pagsisikap na makamit ang mga imposibleng bagay. Isang nagliliyab na kalooban na humahamon sa mga bagay na imposible. Ang kalooban at determinasyon na iyon ang kalaban ng mga henyo. Salamat, guro. Nagbigay si Ran ng mapait na ngiti. Sa lahat ng pampasiglang salita na narinig ko, pinakagusto ko ang mga salitang ito. Hindi lamang nagsasalita ng basta-basta ang guro ng kanyang swordsmanship. Ang mga salitang iyon ay talagang nagpaalab sa malakas na kalooban ni Ran na lumaban. Kung ang talento ay hindi ang bagay na mayroon siya sa simula pa lang, kung gayon, kakagatin niya ang kanyang ngipin at sasanayin ito mula sa kanyang pagsisikap. Gustong gamitin ni Ran ang kanyang determinasyon para gawing posible ang mga bagay na imposible. Gusto niyang manalo, at nagkataon na yon din ang iniisip ni Siron na nahihirapan sa pagsasanay ng mga kasanayan sa pundasyon ng swordsmanship sa mga oras na ito. Seryoso rin si Siron sa mga unang linya ng espada. Ang swordsmanship ay ang proseso ng pag-aaral ng mga aksyon para kunin ang buhay ng ibang tao, kaya ang kabaliktaran nito ay isang mataas na level ng psikolohikal na laban sa buhay at kamatayan. Dahil walang sparring partner, maaari lamang hawakan ni Siron ng mahigpit ang espada na itinapon sa kanya ni Ran at isipin na sa harap niya ay isang invisible na kalaban, at ang kalaban na yon ay maaaring at